Guys, madungog ko, no? Yes. So, typical lang siya. Ang nag-change lang kay variable og fixed. Nanay standard cost there. Tapos na actual cost. Na siya upat ka requirements. Isa-isahan lang ko na ito. Delicate na ito para pass-pass. So, number 1, kita makasolve. Sige, ako na, Lore. Sige, so sa number 1, guys, ang ginaas niya is ang total rate so, sa MOH. So, ang hindi na nato buhaton is i-divide nato ang total MOH cost sa DLRs na allocation. So, 297,500 divided by 35,000, then we get total rate na 8.5 per hour. Tapos, ang variable rate, same lang sa competition sa total MOH cost, pero ang gamit nato na cost kaya sa variable cost. So, 87,500 divided by 35,000, then makuha nato rate na 2.50 per hour. So, mato siya, guys. So now to get naman the fixed component of the total rate, we get the fixed manufacturing overhead cost of 210,000. I-divide siya same lang kay TFEB na 35,000 labor hours. We get to get the fixed rate of $6 per hour. Or so, typical na siya computation, no? Sige, gets. Number 2. Kung paano gikuha ang 272K na applied manufacturing overhead. So simple lang siya. Gamiton nato ang predetermined overhead rate na gi-compute ganina ni Ate Feb, which is 8.5, and multiplied to the standard hours of 32K, we will get 272K na applied manufacturing overhead. Tapos mo na itong gagamit, gibutang sa T-account, Ate Gal, no? Yes, same. Okay, gets. So next, the variable overhead rate variance. So first is, i-minus natin ang actual and standard. So para makuha ang standard, we get the actual hours of input na 30K, and multiply siya sa standard rate na 2.5. So since given ang actual, 78, so 78 minus standard na 75, mayroong 3,000 na variable overhead rate variance na unfavorable. So anong kuha siya unfavorable, sis? Unfavorable siya kay mas taas ang actual compared sa standard. Ano? Sige. So, tapos ang next? So next na requirement is variable overhead efficiency variance. So para makuha na siya, need na to ang actual hours of input, which is given na siya 30,000 hours plus ang standard hours allowed for out. Wait lang. Sorry. Sorry, again. Ang next requirement is variable overhead efficiency variance. So para makuha siya, need na to ang actual hours of input, which is 30,000 hours na given na niya siya, and standard hours allowed for output, which is 32,000 hours. I-deduct na to siya. So ang makuha na to is 2,000 hours na difference. Tapos i-multiply na to tong standard rate na gi-calculate na ganyan na Ate Feb, which is 2.5 per hour. And ang makuha na to is 5,000 na variable overhead efficiency variance na favorable siya. So ano sa siya favor, Ate Rico? Favorable siya kay nag-expect man ang company na need nila 32,000 hours para ang product ma-produce, ang output. Pero in actual, 30,000 lang na hours ilahang nagamit. So mo gamay lang na bayaran. So efficient sila, no? Gets. Tapos ang next good guys kay fixed overhead budget variance. So kabalo naman ta budget variance formula is actual fixed overhead minus budgeted fixed overhead given naman at both. So ang actual is 209,400 minus ang budgeted na 210,000. So minus na to natay $600. So favorable na siya kay mas less man ang actual fixed overhead cost compared sa budgeted. So mo to siya. So Ate Rach, if ang budget mismo na variance ang ginapangita, ang i-compare gid nimo pyramid kay ang actual versus budgeted. Yes po, na fixed costs. Okay. So for the last one, kay ang approach niya kay ang incremental approach na gina-favor ni Ma'am. So ang $6 gikan kay Ate Feby kanina, and then ang 35,000 kay mao na siya ang budgeted hours, and then ang 32,000 kay mo ang standard hours allowed. So 35,000 minus 32,000 is equals to 3,000. 3,000 times $6 na cost kay 18,000 unfavorable. Ano siya unfavorable, Ate? Unfavorable man gud siya kay, di ba, ang imong budgeted kay 35,000 pero ang standard lang na na-apply kay 32,000. So murag wala nimo na utilize ang full capacity nimo, so murag nag-lead siya into inefficiency kay wala na absorb the run cost na gi-budget nimo. Ay, got same rajud murag ang vibe niya kay same lang sa katong dito sa class na change na jud yung may tungod sa fixed to variable. So I think okay naman ni pwede na ipasa. Thanks guys.